hindi masama ang mangarap o magplano, lalo na kung meron namang pinagbabasihang kakayanan, kaalaman at nagagawa. Yan po yung aking observation. Sa 2 years pa before ang eleksyon, meron na kasing lumantad at nagsabing siya ay tatakbong Pangulo sa 2028. Okay? Maraming reaksyon mula sa taong bayan, sa mga political analyst kuno, at sa social media at maging sa traditional media at mga politiko. Okay? Pero dahil sa karapatan ng kahit sino ang mangarap, okay lang yan. Ginawa ni Sara Duterte. Ngayon, ang hamon sa kanya at dapat niyang harapin dahil nagdeklara siya, marami ngayon tanong, ano ang kanyang kakayanan? Ano ang kanyang agenda para sa bayan? Yan po yung dapat ipaliwanag. Kung laging sinasabi ng mga kampo ni Duterte at mga Duterte, lagi daw pong topic at binabanatan si Sara Duterte at mga Duterte. Hindi nila alam na kaya sila nagiging topic sa media at social media kasi sa kanilang mga sinasabi at ginagawa. At lalo pang titindi ito dahil nagdeklara siya. Pag tinanong siya kung ano ang kanyang kakayanan at plataforma, hindi batikos yun. Pag tinanong kung anong kanyang agenda, hindi yun batikos. Yun ay dapat niyang ipaliwanag. Hindi basta-basta magdedeklarang kandidato ka, bahala na kayo. Aba, malabo yun. Kahit yung mga DDA siguro, yung ibang matitino dyan, nagtatanong din, anong agenda mo? Maliban lang doon sa mga saradong isip, ang niisip nila, okay na, nagdeklara na. Ay kalokohan yun. Kaya kayong mga Pilipino, tayong mga Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, may karapatan tayong magtanong dahil nagdeklara siya. Pero ulitin ko, pag tinatanong siya kung ano ang kanyang kakayanan at saka agenda, hindi yan batikos. Yan ay lehitimong tanong. Hindi ko alam kung yun ang kanyang iniiwasan, kaya ayaw niya ng question and answer. Kaya ayaw niya ng totoong press conference. Kaya ayaw niya ng briefing. Ang kanyang ginagawa, puro announcement lang. Magbasa ng script. Pagkatapos nun, uwi na. Abay, hindi pwede yun. Dahil ang sino man na kumandidato na Pangulo, lalo na pag nagdeklara na ngayong panahong ito, ay obligasyon ng tanungin kung ano ang kanyang totoong plano para sa bayan. Marami po yan. Ano ang kanyang plano sa foreign policy? Ano ang kanyang plano sa internal, external security? Ano ang kanyang plano sa ekonomiya? Ano ang plano niya sa West Philippine Sea issue? Ano ang kanyang plano sa kalagayan na sinasabi niyang mahirap na Pilipino? Ano ang plano niya sa naghihirap pa rin na mga manggagawa at mga farmers sa buong bansa? Ano ang kanyang plataforma sa kalagayan ng OFW? Ngayon, sinabi niyang mataas ang bilihin. Anong plano niya? Anong solusyon sa mataas na bilihin? Anong solusyon sa sinasabi niyang pagbaha? Na akala mo ngayon lang nangyari ang baha. Bata-bata pa tayo, binabaha na ang Metro Manila at bansa. Kahit nung panahon ni Duterte, ang daming binaha sa Metro Manila, sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na ang Davao City. Anong solusyon dyan? Ayan po yan eh. Kaya lahat ng tanong, hindi yan batikos. Kaya kayong mga maka-Duterte, ibukas nyo ang kaisipan nyo kung meron kayong kaisipan. Kasi lagi sinasabi sa mga comment section at maging sa interview nyo, laging binabanatan ang mga Duterte. Aba, mas babanatan kayo pag hindi kayo nagpaliwanag, mga Duterte, kung ano talaga ang tunay nyong layunin at bakit nagdeklara sa napakaaga na gusto niya maging Pangulo ng bansa. Sa kabila ng meron siyang hinaharap na betrayal of public trust, graft in corruption,
at mga criminal cases before ombudsman doon sa plunder. Corruption yan. So napakarami niyang dapat sagutin sa tamang proseso. Sa impeachment at sa ombudsman patungo ng korte. Dapat yan muna ang inuna niya, pero hindi. Kaagad-agad niya gusto niyang magpresidente. So anong dating? Gusto niyang impluensyahan, takutin ang mga congressman at senador, ang ombudsman, mga prosecutor o mismong korte dahil siya itatakbong presidente. Tapos ang kanyang sigaw at sinasabi, matapos siyang magdeklara na si tatakbo, ang gusto niya ibalik ang tapang at malasakit. Anong klaseng tapang? Tukhang-tukhang? Anong klaseng malasakit? Pakipaliwanag. Napakarami. Kaya ulitin ko, mas maraming tanong, mas maraming dapat sagutin. At hindi yan batikos. Ang magsasabi na kapag nagtanong ang kahit sino kung ano ang kakayanan at programa ni Sara Duterte at sinabing batikos yan, kabobohan, katangahan. Kahit sino may karapatang magtanong sa isang nagdideklarang gusto maging Pangulo. Huwag nating kalimutan, 110 o 115 milyon ang Pilipino. At nakasalalay sa Pangulo at susunod na Pangulo ang kailang kinabukasan. Kaya hindi dapat magtago sa question and answer. Kaya hindi dapat tatago para tanungin kung ano ang kakayanan at gustong gawin sa ating bayan. Pag yan ay patuloy na itinago, ayaw sagutin, aba, bakit iboboto ng mga tao kung hindi kayang ipaliwanag ang solusyon sa problema ng bansa? Bakit iboboto ng tao kung ang tingin ay walang sapat na kakayanan? Although sabi nila ay mayor, vice president at abogada. Aba, hindi ho ibig sabihin kapag kaganoon ang naabot pwede na maging presidente. Marami pang dapat ipaliwanag. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, ang gustong kumandidatong Pangulo, katulad sa Amerika, kahit na may karanasan sa negosyo at politika, tinatanong ng mga media at international media kung ano ang sapat na programa at kakayanan. Dito sa Pilipinas, dapat ganun din ang gawin. Hindi lang ng media, kung hindi ng lahat ng mga Pilipino kasi nakataya ang buhay. Inuulit ko, karapatan niyang magdeklarang kandidato. Pero karapatan din ng taong bayang malaman kung ano ang kakayanan at gustong gawin. Yun po yun. Pag iniwasan ng iwasan ito, magdududa ang Pilipino. Magdududa ang business community. Magdududa ang maraming mamamayan sa kung ano talaga ang kailangan at gustong mangyari. Kaya muling iinit at titindi pa ang mga dapat ipaliwanag at dapat gawin. Please like and share itong ating video.